Okay, try natin yung ganyan. Maglagay tayo ng konting, parang masyado siyang madilim kanina eh. Okay, so hello my dear Capricorn! Good morning! Of course, kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating video, magandang tanghali, magandang hapon at magandang evening. Hello my dear! Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng July 15. Parang may naka-reverse siya. July 15, 2000... July 15, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Thank you so much sa ating mga bangers and thank you so much din po sa ating mga bagong subscribers. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. My dear, meron akong hawak na oracle cards so posibleng maging mahaba ang reading na ito. So kung ayaw mo ng mga mahaba, hindi lahat gusto ang mahaba. Hindi lahat ay mahilig sa mahaba na reading. Ano ba iniisip mo? Hindi lahat ay mahilig sa mahaba na reading. So kung ayaw mo na mahaba na reading, meron ka pang pagkakataon para tumakbo. Kasi magiging mahaba to kasi meron akong oracle card. Okay, so let's go tayo my dear. Let me see, my dear Capricorn, what is going on sa araw na ito. We have here the cleansing storm. Wow, parang ano dito parang nag-aawa yata ito, nagsasagutan. Okay, we have here conflict, release, truth. Okay, I like. Tensionado yung card na yan. The cleansing storm, okay? Dagdagan natin, my dear. I will try my very, very best kasi ang reading ko kay Taurus at saka kay Virgo ay medyo mahaba, no? So, I will try my best na may compress to. Pero kung hindi ko naman siya may compress and then, yeah, ganun talaga ang buhay. We have here, we are living two separate lives, okay? So, yung tension is nanggaling sa pagkakaiba ng pananaw ng dalawang tao, which is ikaw at saka isa pang tao, my dear. We are living a two separate lives. Lives with S yun. Ang mahirap lang dito, my dear, if magkasama kayo sa iisang bahay, or asawa mo to, or partner mo to, or let me say like kapamilya mo, something like that. Kasi alam mo yung typical na parang ikaw nagtitipid ka. Tapos, naranasan ko to before. I remember before when I was like, English yon. When I was like, nagdo-dorm, dorm, boarding house in short, di ba? Pinasusosyal mo pa, dorm. No? Nung ako ay nagbo-boarding house before, in the city, meron ako mga kasama sa, syempre, boarding house ngayon. May mga kasama ko na, alam mo yun, napakasalaula pagdating sa kubeta, napakasalaula pagdating sa... Ang pinaka number one na kinaiinis ko, yung ano ba, yung mga saksak. At saka yung ilaw. Yun ang number one na pinag-aawayan namin. No? Kasi yung comfort room naman, meron lang talagang iisa na akala mo, meron siyang mga janitor, mga tagalinis doon, ganon. So, I can feel na ganon yung tension habang nagsasalita. Gusto mo yung habang nagsasalita ako, naglilinis? Gusto mo yung habang nagsasalita ako, naglilinis ako ng table, nag-multitasking ako. Okay. So, kasi itong table na to, mabilis magkaroon ng mga print. Okay. And naiinis ako. Okay. So, we are the cleansing storm. Okay. So, may conflict na nangyayari is because parang hindi kayo magkasundo in short. Okay? Like, hindi kayo magkasundo. Alam mo, ang possible na mangyari today is yung hindi mapigilan na bugso ng damdamin. Like, mag-react ka, magalit ka. Kaya nga siya cleansing kasi possible na mailalabas mo na siya. Like, maire-release mo na siya, my dear. Masasabi mo na siya. And hopefully maging peaceful, okay? Yung pag-uusap or
ma-registered or ma-absorb kaagad nung kabilang partido or ng kabilang side, kung ano man yung pinaglalaban mo sa iyong buhay, my dear, okay? Pero hindi to maganda. So far, bilang opening card, this is not a good card. Kasi sinasabi dito na parang merong hindi nagkakasundo. Merong hindi nag-a-adjust, merong nagpapasaway, and natitrigger ka, my dear. Like, you are getting triggered sa ugali ng tao na to. Okay? And sabi ko nga, mahirap to kung kasama mo to sa bahay. Or like, malapit sa puso mo. Kasi, di ba, kasama kayo sa bahay eh. Okay. Let me see, my dear. Check natin yung oras. Ay, humahaba pa rin. Okay, let me see, my dear. Okay, of course, ayaw natin maglagay ng pressure sa reading natin. Alam mo, kaya lang naman ako napipressure is because doon sa mga tao na nagmamadali. Kaya nga, pinapakiusap ko, pag nakita nyo na yung oras na mahaba, huwag nyo nang i-click, nood na lang kayo ng iba. Diba? Para hindi natin pinapahirapan yung mga sarili natin pare-pares. Kasi, ang tarot card reading, or ang guidance, ay hindi minamadali. Kaya minsan parang gusto kong mag-off ng comment section eh. Parang gusto kong i-off yung comment section para hindi ko na nababasa yung mga comment, no? Ganun talaga. Malamang gusto nila akong panoorin, pero ayaw nila kung gaano kahaba ako mag-reading. Wala tayong magagawa. Ganun po talaga. Take time. Kung meron kang mga gagawin na lakad, mamalengke, maglalaba, unahin mo muna, balikan mo na lang ako mamaya. Ganun talaga yun, my dear. Ha, pasensya na po. Ayoko na kasi madaliin yung reading na hala, nagra-rap na ako noon. Okay, anyway, my dear Capricorn. Ito na naman tayo sa walang katapusan na pagre-reading. At walang katapusan na pagre-reading, walang katapusan na pagsesermon. Let me see, my dear, additional cards. Okay, focus na tayo sa ating reading. Tama na muna ang sermon. Okay. Let me see, my dear. What is going on kay Capricorn? We have here the energy of the Page of Wands. Ang kanyang kasama ay si... Okay, the Knight of Wands. Okay. So, ang base card is the Page. So, ang nakukuha ko sa Page is more on like... Siguro parang meron kang gustong gawin. Parang meron kang gustong umpisahan over here sa energy ng Page. Like, you wanna create something. Like, for some of you is like, okay, buuhin natin to, gawin natin to ulit, pero parang nagrereklamo ka dito, may recap, bakit ako lang nag-e-effort? Diba dapat dalawa tayo dito? Yung parang gano'n na nakukuha ko dito. Sa energy ng Knight, parang may gap. Parang may missing puzzle or may missing piece doon sa doon sa connection. Like, bakit iba ginagawa mo? Bakit iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Parang ganon, no? Hindi nagmamatch. So, based dito sa energy, my dear, Capricorn, meron ka nakikita na tao na iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. And, naiinis ka. Like, siguro for a certain period of time, like, okay, pinagbibigyan mo, or siguro pikit balikat mo, like, iniintindi mo, inunawa. Pero habang tumatagal, teka lang, iba na yung ginagawa mo. Parang hindi ko na nagugustuhan, parang malayo na yan sa original na pinag-usapan natin. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ng conflict between the two of you. Okay? And today is the day na possible na mailabas mo na yan. Like, you cannot hold it anymore, my dear Capricorn. And sasabihin mo talaga na, ayoko na talaga. Like, hindi ko na gusto yung ginagawa mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Sino ba talaga ang gusto mo? Yung ganon, no? It's like, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Kasi baka okay naman yun na lang ang gawin natin. Di ba? Kasi iba yung napag-usapan natin sa ginagawa mo. Okay, let me see. Next card. Capricorn, we have here the energy of the judgment. Okay, possible may sasabog. Vulcan Mayon.
And the Nine of Sword, okay, pagsasamahin ko tong dalawa, tatanggalin ko lang yung nasa likod. Normally, hindi talaga ako alam mo yon. Sige. Huwag na natin paghiwalayin kasi magkasama sila eh. Okay, hanapan na lang natin ng partner si Judgment card. Pero kung i-connect ko siya dito, my dear, kung ganyan ang magkanyang kalalabasan, ibig sabihin, ito yung sinasabi ko kanina na parang mag-e-erupt ka. Yung para bang hindi na kita maintindihan, hindi na kita maunawaan, ano ba talagang gusto mo? Bakit iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Bakit parang pinababayaan mo ko dito? Para bang mas gusto mo doon, mas lagi ka na lang doon. Doon ka na kaya tumira kasama ng mga barkada mo, ng mga tropa mo, yung mga ganyan. Ano bang tinatago mo sa akin? Ano bang nililihim mo sa akin? Yung mga ganon. 'Di ba? May mga ganon na eksena, my dear. Pero clarify natin siya. Kung Nine of Sword ang ipapartner ko sa Judgment card. Let me see, tingnan natin. Hindi ko pa nakita yung kasama niya, yung kanyang clarification ha. We have here, dalawa na naman. The Queen of Pentacles. Okay, pagtabihin na lang natin. Ano Judgment? Wala kang partner? Walang gusto mag-partner sa'yo? Oo, walang gusto. Okay, tingnan natin. Paki-clarify po si Judgment card. Paki-clarify po si Judgment card. Okay? Ayoko na talaga. Ayoko na. Dalawa-dalawa. Ay, eto na daw, my dear. Yung isang card dito is bonus. Ayoko na. Masyadong ano yung card natin ngayon? Crumpling. Okay. So, eto, ibobonus natin yung isang card. Okay. So, the Eight of Swords. Clarification niya na yan. Kasi umabot na tayo ng 9 cards. Okay. So, eto my dear, I think related pa rin talaga. Kung 9 of Swords yung ipapartner ko, ganun pa rin. Kung Queen of Pentacles yung ipapartner ko, ganun pa rin yung energy. Kung 8 of Swords yung ipapartner ko, ganun pa rin talaga yung energy, my dear. Ang Judgment po kasi is energy yan na parang napapanahon na. It is actually yung image na nandito sa Judgment. It is the resurrection of the dead. Kaya may mga kabaong dyan, may mga kaluluwa na umaangat kasi yung pagpanahon or resurrection of the dead, yung pagbangon ng mga patay, yung ganon. Okay, yun siya. Pero, di man as in like may babangon na patay sa iyo, my dear Capricorn, di ba? Siguro yung natutulog na diwa mo, my dear, no? Yung natutulog na nanahimik, my dear, na gigil mo, ay mabubuhay ngayong araw na ito. Yun ang babangon sa iyo, my dear. Okay? So, we have here the energy of the Eight of Swords. Siguro related sa situation. So, if you are in a relationship, yari talaga ang partner mo today. If you are naman like pamilya, like ganun, breadwinner, okay, yari din, okay. Ang kanyang pinaka-bonus card is the Knight of Wands. I think meron kayong gustong malaman. Di ba kanina ko pa sinasabi? Na ano ba talagang gusto mo? Sino ba talaga gusto mo? Doon ka na kaya tumira, yung mga ganon, okay? So, meron kang gustong malaman. Like, for some of you is meron kayong gustong malaman kasi yung kinikilos ng isang tao is like weird. Like, magkaiba kayo. Like, gusto niya sa kanan, gusto mo sa kaliwa. Or iba yung sinasabi niya and then iba naman yung ginagawa niya. Okay, bonus card natin to, my dear, ha? This is a bonus card. Lagay ko na lang dito, pagtabihin ko na lang silang dalawa. Okay. So, eto naman is the Nine of Swords. Eto na. Meron kang 8 of Swords over here. Meron kang 9 of Swords over here. So, definitely, maliwanag pa sa sikat ng araw, my dear, na ang nangyayari dito is maliwanag na stress. Kaya na sinabi ko kanina, kung merong mabubuhay sa iyo, my dear, or meron magre-resurrect, like magbabangon sa hukay, is yung nananahimik mo na kapayapaan. Talagang siguro matitrigger ka na talaga ngayong araw na to. Kasama niya is the Ace of Swords. Okay, gusto mo ng pagbabago. Gusto mo ng change. At the same time, meron ka ditong gustong umamin or gusto magsalita. No, like, I think, gusto mo lang naman malaman yung totoo. Like, bakit ganyan ka? Bakit iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Or bakit lagi kang wala? Bakit iba yung mga ganon, no? It is more on parang, alam mo yung typical na parang mag-asawa tayo pero parang hindi tayo mag-asawa. Or pamilya tayo pero parang hindi tayo pamilya. Yung ganon. Yung magkaibigan tayo pero parang hindi tayo magkaibigan. Yung ganon. Yung hindi nagmamatch yung label ninyong dalawa sa ginagawa niya. Yung parang bang nangyayari, ginagawa mo lang ako pahinog na mangga dito. Ano ako dito? Figurine? Statue?
'Di ba? Nadadaan-daanan mo lang ako na gano'n. Ano 'to? 'Di ba? Or tatawagan mo lang ako, may message mo lang ako 'pag may kailangan ka, 'pag kumukulog-kulog, 'pag kumikidlat, yung mga ganyan. Tapos 'pag okay na, wala ka na naman ulit. So, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga yung meron tayo? Yung parang gano'n, my dear, ngayong araw na 'to. Okay, like patay tayo dyan. Nagalit na talaga si Capricorn. Okay, my dear Capricorn, meron pa tayong bottom deck of the card. We have here the energy of the Queen of Pentacles. Ang tawag ko kay Queen of Pentacles is more on the troubleshooter. No, hindi siya troublemaker troubleshooter, okay? Kasi like bilang isang ulirang ina. Okay, Queen of Pentacles, okay? Is more on siya yung nagbabudget, siya yung nag-a-analyze, siya yung pumupuno sa mga problema ng bawat isa. So, yun ang tingin ko kay Queen of Pentacles. Like, lagi niyang iniisip yung mga nasasakupan niya, kung kumain na ba sila, ayaw ni Queen of Pentacles na napapahamak itong mga mahal niya sa buhay. Pero, baka meron mga tao na kahit anong protekta mo sa kanila, maski anong pag-iingat mo na gawin mo sa kanila, hindi naman sa panunumbat, maski anong tulong ang ibigay mo sa kanila, talagang ang tigas talaga ng panga. Okay. We have here the energy of the Five of Wands, di ba? Tension to, my dear. Possible na for some of you is away na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or I can feel, my dear, na baka napapagod ka lang talaga. Kasi meron ka ditong 8 of Sword, meron ka ditong 9 of Sword. So, I can feel na parang napapagod ka. And parang ngayong araw na to, July 15, gusto mo lang malaman na, ano ba talagang gusto mo? Saan mo ba gusto pumunta? Kasi napapagod na ako ng kasusunod sa'yo. Di ba parang ganon? Di ba? Saan mo ba gusto pumunta? Ano bang gusto mo mangyari? Di ba? Kasya ba tayo sa screen? Hindi na yata. Ayan, may bottom deck of the card pa tayo, my dear. Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the Page of Pentacles and the High Priestess, energy ng Revelation and the Wheel of Fortune. I can feel, my dear, sa energy ng Page of Pentacles na parang mayroong tao na pinapaikot ka lang ng pinapaikot. And nararamdaman mo, my dear, na teka, pinapaikot lang ako ng tao na to. Yung parang pinaglalaruan ka, or parang pinasasakay ka, or pinapaasa ka, yung ganun na energy, my dear. Kasi, sa combination ng High Priestess at saka ng Page of Pentacles, ang nakukuha ko is more on parang promise. And sa energy ng Wheel of Fortune, di ba yung wheel, like, parang pinapaikot ka lang. And meron kasing part ng Wheel of Fortune na illusion. Kasi meron siyang serpent dyan. So, hindi ko napapaliwanag kung nasaan yung serpent, no? Mag-research ka na lang. Okay? But, the hidden message over here is parang napapansin mo na parang may nagsisinungaling, parang may nagpapaikot sa'yo, or parang pinasasakay ka lang or inuuto-uto ka lang. So, possible na umabot ka dun sa punto na, ano ba talaga? Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung nangyayari dito? Ganon. Kasi nai-stress ka. Pero yung sa'yo lang naman is like, gusto mo umamin lang. Ganon. Sa energy ng Ace of Sword, like, gusto mo ng change. 9 of Sword and the Ace of Sword is more on parang ayaw mo na ng ganitong pakiramdam. This unsettling na energy or settling na feelings that is actually going on right now, you don't like it. Okay? So, inabot tayo ng, yes, 18 minutes lang. Lamang ka. Yung ibang mga zodiacs ay inabot ng 20 and 23 minutes. Okay? Mabilis na to. Okay? So, my dear Capricorn, yan po ang nasagap natin na message, energy, para sa araw na ito, July 15, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take good care of yourself. Bye-bye.